Hello, my name is Kay Grampich, short for Casumbrerang Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Casumbrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. That's alright, Toto. Just enjoy the theory. Our vocabulary term is flamboyant. Flamboyant. Talagay ko nag 1, 2, 3 yan si Toto, Mr. Dictionary, papuntang city. Nalimutan ng Facebook. Ang flamboyant, mga sombreros, ay adjective. Meron tayong dalawang possible definitions dito. Una, ito yung paglalarawan sa isang behavior or sa isang action na very exciting siya, no? Very exciting at saka napapansin or madaling mapansin at na-attract ang maraming tao or ang atensyon ng iba, mga sombreros. Ang pangalawa, ito yung matingkad at maliwanag na kulay na yun nga, very noticeable at madali rin siya mapansin, mga sombreros. Mga possible synonyms po natin dito ay showy, ostentatious, ornate. Kung napanood yung vlogs natin about ostentatious at saka ornate, yun po yun, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Mariano was a flamboyant star and indubitably the movie earned positive feedback from its audiences. Flamboyant. Movie. Although it has only one O at the first syllable as in moo. Moo. It's pronounced as a long double U sound. Moo as in movie. Move. Movement. Spoon. Tune. But not in mother or month. Yada yada. Mariano. Do you know Mariano Ke? Si Mariano Ke, mga sombreros, ay isang Filipino-Chinese businessman na founder ng Mercury Drug. Tama po, napaka-humble po ng kanyang beginning. Noong World War, kasi kasagsagan ng gyera noon. So after World War II, that's 1945, ay nagsimula siya mag-build ng business. Pero, at sa worth lamang na 100 pesos. So ang 100 pesos na yon, binili niya ng sulfathiazole pills kasi napaka-powerful ng drug na ito after World War. Ang ginawa niya ay naglako siya ng mga tingi-tingi, no, gamit ang isang pushcart. Pero noong March 1, 1945 ay doon na, no, lumago ang kanyang business. At so yun na yung ating present na Mercury Drug Store. Si Mariano Ke, mga sombreros, ay ginamit lang kung anong meron siya, no, 100 pesos. Medyo malaki na yung pera na yan that time. Pero sa panahon natin ngayon, no, medyo yung kanyang amount ay sana abot ang 100, no? Although malaking tulong na siya pero maliit siya kumpara ngayon, mga kasombreros. So tingnan natin kung ano lang yung meron tayo ay pwede nating magamit para sa ikalululhati ng Panginoon. Alright, so basahin po natin Luke or Lucas 21:1-4. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo or sa church. Nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Sinabi niya ang inihandog ng dukhang byudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Uy, grabe, bakit ganon? Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan. Ganon pala yung sa mayayaman. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. Ang mga mayaman kasi, mga sombreros, parang mga surplus na lang yung binigay nila doon sa, or parang offering nila sa Panginoon sa church. Pero yun nga, mas dinaig pa sila ng kung anong meron lang yung byuda, mga sombreros, na 2 salaping tanso, na out of her poverty, out of her kahirapan, out of her pagiging dukha, ay binigay niya kung anong meron siya, na dapat pambili pa niya ng bigas, di ba? Pambili pa niya ng pagkain, pero ibinigay niya yon kasi yun yung kanyang parang form of way of sacrifice or offering or pleasing to God, mga sombreros. So sa buhay natin, maaring sa pag-aaral, maaring sa trabaho, maaring sa mga ultimo na gawain sa tahanan, ay pwede natin mabigyan pala ng kaluguran ng Panginoon by just giving what we have. No, itaas natin sa Panginoon, ganyan-ganyan. Pero yung pinaka-the best natin ma-offer ay ang panahon natin para sa Kanya sa araw-araw nating pamumuhay. Alright? So hindi po masama, hindi po parang, kumbaga pa, hindi po kakulangan or hindi po kabawasan sa atin ang 30 minutes, ang 10 minutes na pagbabasa po ng Biblia, because God can do more amazing and wonderful things sa ating buhay kapag tayo po ay naglalaan ng oras sa Kanya. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible.
Asukal, kung ang tubig mga sombreros ay may chemical formula na H2O, dalawang atoms ng hydrogen at isang atom ng oxygen, ang asukal po ay may chemical formula na C12H22O11. Ang C12 stands for 12 atoms of carbon, ang H22 naman po ay 22 atoms of hydrogen at ang O11 naman po ay 11 atoms of oxygen. Karaniwang gawa sa tubo ang ating asukal dito sa Pilipinas. Ang tubo po ay may scientific name na Saccharum officinarum at maniwala kayo sa hindi ay kasama nito sa pamilya ng damo mga sombreros, ang palay, ang tubo, ang pugon, ang tanglad at ang bamboo. Ang bamboo chair kawayan mga sombreros. Pero yun po, no? Mapang damo, ano man sila, ang mahalaga po ay meron tayong tubo na medyo malaking issue ngayon sa importation ng asukal. Pero yun po, mula dito sa Camilla Village sa Tagum City, muli po ito po si Kasombrerong Dennis na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, at pagsunod sa ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasombrerong Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given senses. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Just enjoy the city, Toto. Our vocabulary term is fluster. Fluster. Mukhang na-enjoy naman ni Toto ang city, Mr. Dictionary, no? Ang fluster mga sombreros ay verb. Ito yung to make someone upset kasi bibigyan or binibigyan mo sila ng maraming gagawin, maraming trabaho, or pinapamadali mo sila. Bilisan mo dyan. So, yung reaction niya, yun yung fluster mga sombreros. Ang mga possible synonyms na, ako, very relate po tayo dito mga sombreros sa fluster na ito. Ang mga possible synonyms po natin dito ay hurry, upset, bother, rattle, etc. At pag ginamit naman sentence ay give it up Mr. Dictionary. Being persnickety, Tim refused to be flustered, especially when he is working his task. Fluster. Refused, refused, refused. Notice that there's that final T sound that we have to make because it is in past tense form with a D at the end. Refused, refused. Notice also that the middle U sound or sliding U is pronounced as U as in Y-O-U. Refused as in dispute, refute, but not with but or burial. Yada yada. Tim. Do you know Tim Berners-Lee? Si Tim Berners-Lee mga sombreros ay isang British computer scientist na nakaimbento ng www, di ba? Sa internet natin, www. So, World Wide Web. So, that's the meaning of triple W's, World Wide Web. Siya po ang nag-imbento niyan out of frustration. Kasi sa kumpanya nila dati, ng mga colleagues niya sa CERN, ang CERN po ay isang malaki at powerful na company sa Switzerland. Kailangan nilang mag-login sa iba-ibang computers para kunin ang iba-ibang information. They have to access different sites, different computers, magla-login, log out. So napaka-hassle. So out of frustration, yung boss niya, na-invento na-discover na to ni Tim Berners-Lee. Nung pinropose na ito sa kanyang boss na si Mike Sendall, sabi ni Mike Sendall, medyo malabo tong proposal mo pero try natin. Pero they found out that it was a great invention. So that's Tim Berners-Lee with his
World Wide Web. Ang World Wide Web, mga sombreros, or W, ay nagawa lamang ni Tim Berners-Lee out of frustration, or isa sa mga reasons doon ay kasi frustrated sila, no? Kailangan lumipat nila ng iba-ibang computer, mag-access ng ibang sites, no? Iba-ibang sites, para lamang kukunin or kumuha ng information na kinakailangan nila. So dito natin makikita, mga sombreros, na frustration can turn into positive, no? Kapag how we approach, no, how we deal with that circumstance or frustration na meron tayo. May mga bagay na nagagawa tayong parang nagiging posible ang imposible. May mga bagay na nakaka-frustrate pero nagagawa natin into positive or nagkakaroon siya ng positive outcome kapag dinil natin at ginawa nating way yun or pamamaraan para gumawa ng mas makabuluhang bagay or mas extraordinary na bagay. May mga taong ganoon dahil frustrated sila, so gagawa sila ng mga amazing na mga bagay, mga sombreros. Basahin po natin Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan, sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ito yung sasabi natin na kapag frustrated ka, no, kapag burdened ka, sabi dito kapag nahihirapan tayo, nabibigatan, lubhang nabibigatan, sumapasanin, ay God or Jesus Christ Himself can turn it into kapahingahan, no? Peaceful, parang hindi siya kapahingahan sa langit, yung kapahingahan na may mga problema man, may mga trials man, ay lumalaban ka pa at peaceful ka pa rin, no? Romans 5:8 or 5:1, sabi dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Napakahalaga po, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Isaiah 41:10, ako'y sa inyo, God, huwag kayong matakot o huwag ka matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ang mga problema, actually mga sombreros, maraming scenarios, no, sangkatutak po ang scenarios sa Biblia na ang mga tao ng Diyos na tinawag ay binigyan niya ng problema, and those problems turned into glorifying God and abundance and prosperity and goodness kasi sumunod sila sa Panginoon. Sometimes nagiging way ang problema, ang frustration natin para makita natin yung ibang view ng buhay, yung ibang positive view or positive side ng buhay, ibang picture ng buhay. Kasi di ba parang sasawa ka na natin ganito parati yung scenario, ganito parati yung ginagawa mo araw-araw. So God can actually turn negative or frustrated things or frustrated moments natin into parang napakagandang picture ng buhay. Okay, kumbaga may ibang angle pa ang buhay na dapat natin makita. Yun ang purpose ng Panginoon. So, let's read Love and Obey what's in the Holy Bible. Atsyal or bell pepper, may scientific name na Capsicum annum. Alam niyo ba, mga sombreros, sa botany, ang atsyal po ay considered as prutas at hindi gulay. Ito ay dahil sa kanyang bulaklak mismo na de-develop ang kanyang bunga, ang kanyang buto na eventually ay tinatanim para mag-reproduce. Pero ang bottom line, pasintusin natin ang mga prutas gaya ng star apple, ng duhat, ng mangga, and so on, ay doon po na-develop ang kanilang bunga. Now, from bulaklak, doon po naluluto or nahihinog ang kanilang prutas na magiging buto, mga sombreros. Pero yun nga, ang bottom line ay nagpapasalamat tayo, mapagulay, mapaprutas. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong nagagamit na atsyal. Muli po, ito po si Sombrero Dennis, aka Kuya King 2.0, at nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masalang naging masalang naging faith of love, pagsulod sa ating pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombrero, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!